Welcome back sa ating channel, mga Itechu Warrior. In today's video, himay-himayin natin ang aking top 3 legit loan apps in the country. Subok na subok ko na at talagang dito ako dumudutang ng aking pangangailangan kapag ako'y naggigipit. O, di ba, antare? So, himay-himayin natin itong tatlo. 3 legit loan apps in the country. Ano sila? Sandali. Mag-subscribe ka muna and click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng maganito ang mga video reviews, kayong unang majajambunan ng Chika Boom Boom. Pa-follow na rin sa aking TikTok account. Doon ako umaaura ng bonggang-bongga. Ba't kajutangan? O talaga naman pa-follow na Akira. Thank you so much sa 10,000 followers ng TikTok. And of course, hindi pa titinag ang Facebook natin na Team Marcos. Pa-follow na rin Akira sa Facebook kasi mahilig akong mag-post dyan sa Facebook. Okay, sino ba Itechu ang tatlong ito na loan apps na legit? Kasi ang dami nagtatanong sa inyo, Team Marcos, baka naman magbigay ka ng mga legit na utangan. Wag yung mga ola-ola. Meron ka bang maire-recommend sa amin na mga legit na utangan na pwede naming lapitan in times of difficulties? On taray, kapag nagigipit kami at wala pang kasahuran, sino ba ang pwede naming lapitan? Mga ganar. So, eto guys, etong tatlong Itechua, subok ko na. It's still up to you kung jujutang kayo dito. And of course, bago kayo jumutang-jutang, you have to research. Okay? Check the terms and conditions, interest charges, and other fees. Kailangan mong alamin talaga yung fine print na nilalaman. Lalo yung interest, yung kung may mga late fee ba yan, at other charges, processing fee, management fee, mga ganun, service fee. O diba, alamin mo lahat yan, Itechu Warrior, bago ka jumutang-jutang. Part yan ng pagiging responsableng jutangera, ika nga, hindi ba? At meron tayong mantra na tinatawag. Yun na yung mantra, yung being a responsible jutangera. Manumpa ka bago ka jumutang. May panunumpa tayong gagawin, o diba? Kapag naisipan mong jumutang at jujutang ka kasi nga, pwedeng pang home improvement mo, pwedeng pang personal use lang, pwedeng emergency kinembullar yan, or pang grocery, pang araw-araw na pangangailangan, o kaya naman merong pinag-aaral na boylet, chares, or junakis, o may pinag-aaral ka, kailangan mo ng tuition, o diba? Pwedeng humiram ba Ditechua sa mga loan apps na ito? Malapit na naman ang pasukan. Gusto kong jumutang muna kasi nga wala pa yung sahod ko. Inataon na mag-enroll ng junakis ka, mga ganun. So anyways, pwede mong lapitan Itechu ang mga loan apps na ito. Okay? And mind you guys, they are legit talaga. Aside from they are accredited as accessing entity ng Credit Information Corporation or ng CIC. Ang CIC ang Central Repository or Registry ng ating basic credit data. So, ibig sabihin, itong tatlong loan apps na ito or company or lender, aside from supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsasubmit nga sila ng ating payment history sa CIC. So kung meron kang negative, positive payment history yan, you are paying on time with these 3 loan apps, sinasubmit nila yung data na yon, yung datos na yon tita sa CIC para makulate or makonsolidate, hindi ba? Mga ganun. So, i-research nyo din ang CIC. So, dapat nyong alamin yung mga ganitechu warrior. So, maraming mga kalakip na responsibility ang pagjutang-jutang. Hindi basta-basta jujutang ka lang kasi gusto mo, na-addict ka na kasi. Di ba? Kasi ugali mo ng jumutang, hindi ganon. Ang pagjutang po, kailangan po ng skills na himay-himay. Di ba? When I say himay-himay, o di ba tita, hindi yung paghimay-himay ng mga sahog sa Mickey Bells, charis. Hindi, kailangan mo talagang pag-isipan ng mabuti kung saan mo gagamitin, kung kailan ka jujutang. Kasi napaka-importante po ang pera ngayon. Sa panahong Itechu Warrior, nagmamahalan ang mga bilihin. And of course, use your loan or jutang to leverage. O di ba? Mag-invest ka, jumutang ka kasi nga para sa kinabukasan, mga ganar. May mga ganong eksena, yung mga good utang na tinatawag. Anyways, manumpa muna tayo bago to. Ako, si Madam Jutangera, nangangakong magbabayad ng aking mga kajutangan sa panahong Itechu.
Ipinapangako ko kapag ako'y na-approve sa legit utangan, kagaya nitong 3 loan apps na Itechua, magbabayad ako on time. At hindi ko hahayaang masirang aking credit score dahil na late akong magbayad. At never kong tatangkilikin ang mga jabusadong ola kasi sila ay nang jajaras. Sorry, mga gano'n. So mga ganang panunumpa, di ba? Muni-muni tayo bago tayo magjutang-jutang. Okay, eto na ang aking top 3 legit loan apps na pwedeng jutangan. Nangunguna itong si Tonic Bank. Antara hindi ba? So si Tonic Bank, marami na tayong video about Tonic Bank. Mapa-quick cash loan pa yan or yung tinatawag nilang credit builder. So panoorin yung latest video natin sa Tonic Bank. Ilalagay ko yung link dito para madali nyo na lang i-click mga mima. Aside sa pajutangan ni Tonic Bank, meron din silang savings mima na you can get up to 6% of interest per annum. Kung gusto mong mag-open ng account, mag-jipon-jipon habang jumujutang, samantalhin mo ang pag-open ng account with Tonic Bank. So, dun na nga tayo sa pajutangan para mas madali na. Sa Tonic Bank, meron silang tinatawag na credit builder loan. Kung saan, tita, you can rebuild your credit history or credit score. Kung lagapak or you have a poor credit score talaga, you can try applying with credit builder loan to build credit for your financial ever after daw. So you can start applying with a 20,000 loan today. Okay? So what this does is you establish a good credit history to help rebuild a good credit rating in the future. Mga ganar. Paano ko gagawin yan, Team Marcos? By paying on time or regular payments. You can also use stash to save money. Okay? Kasi ika-calculate nila yan, tita. Etong si Jutangera number 1, meron palang savings or stash, ganyan-ganyan. Parang i-consider nila yon para, to build a good credit rating, mga ganar. And of course, everyday transaction can all contribute to your credit score daw. So, gamitin mo ang Tonic Bank pang top up, pambayad ng bills, o kung may mga binabayaran ka pang ibang jutang, gamitin mo ang Tonic Bank app. Okay? At napaka-importante ang magbayad ng on time ha. Hindi ka malilate para talagang todo-todo ang inyong paglago ng inyong credit score, tita. And you can also use their virtual or physical debit card for transact. Nakaka-contribute din yun to build a good credit score daw. All you have to do is to download the Tonic app and then apply for a credit builder loan and then accept the offer and then wait mo lang yung loan disbursement, mga mima. So napaka-importante dito yung requirement kasi kailangan ng TIN or tax identification number kasi nga mostly kasi ang target nito, itong credit builder na to ni Tonic Bank, yung mga working talaga. Working Filipino na sumasahod regularly at may trabaho talaga. Kung tambay-tambay ka lang, huwag ka nang umasa. So, ito nang kagandahan ng Tonic Bank Credit Builder Loan. Aside from tutulungan ka nga niya na makapag-build ng good credit score, tita, as much as 20,000 pesos ang pwedeng majutang up to 12 months installment period. So, kunwari, gusto kong jumutang ng 5,000 for 6 months. Eto siya. So, monthly installment mo is 1,078 pesos and 84 cents. Note that credit builder loan interest rate can be as low as 4.84% monthly add-on rate with payment terms of up to 12 months. Excuse me. So, I'm not sure kung magkano yung fixed na monthly interest ng Tonic Bank. Kung sino nang nakapag-try sa inyo, pa-comment naman. Tapos sabi dito, actual interest rate daw kasi will depend on the loan installment term. So as per their website, what are the installment terms and add-on interest rates for quick loan? So ito siya, ang term is for 6 months, 9 months, and 12 months. Ang add-on rate niya for 6 months is 4.91%. Pag 9 months naman, ang pipiliin mo, 4.84% and pag 12 months 4.88%. That's per month na ha. And not only that, hindi lang nag-offer si Tonic Bank ng credit builder loan, meron din silang shop installment loan kung gusto mong gamitin Itechiwaria for to shop their partner stores for gadgets, mga ganun. You can borrow up to 100,000 pesos daw. All you have to do is to visit their partner store and then use it for buy now, pay later naman siya. And then, ang susunod ay si Tala. Yes, si Tala. Subok na subok ko na itong si Tala. So, year 2018 pa lang,
meron na akong account ni Tala, tita. Hindi ko lang talaga naalagaan. So, ilang beses ko nang nasabi sa inyo to, na ikwento sa inyo na nagamit ko itong si Tala para pang tapal-tapal sa mga naging jabusadong ola ko. Which is very wrong, di ba? So, ang naging epekto niyan, tita, siya naman tong na-delay-delay. So, na-delay-delay naman yung payment ko ngayon kay Tala. Kasi nga nagkapatong-patong ng jutang ko with the abusadong Jola. So, hindi ko na siya nabayaran on time. Though, good payer ako ng ilang years. Siguro, almost 2 years din akong naging good payer ni Tala. Kasi every time na ako nakakapag-renew ako, binibigyan nila ako ng mabilis na approval talaga. So, once na binayaran ko na, nakakapag-renew din agad-agad. As in, tita, within minutes, disburse agad yan sa aking GCash account. So, knowing na na-delay ako ng 3 months, 3 months yata, umabot ng 3 months. Ganung katagal, tita, na na-delay ako kay Tala. Never akong naka-experience ng harassment sa kanilang collection agents. So, imagine, 3 months na ha. Tapos binigyan pa talaga ako ng chance na mabayaran ko. Kahit partial lang. Talagang tinanggap nila yung partial payment ko, tita. Basta lang mabayaran ko. Siyempre, nadaan ko yan sa negotiations at pakikipag-usap sa kanilang collection agent. At talaga naman, ang bait talaga ng kanilang collection agents and customer service. So, kay Tala, buo ang tiwala. May pagganon sila. Meron silang vision na tinatawag na matulungan ang Filipino, especially yung mga underserved communities or people na talaga namang hindi nakakapag jutang-jutang or walang access sa financial kinambular. So, malaking bagay at tulong talaga si Tala for our financial needs. Diba, sa mga panahong nagigipit tayo, si Tala ang ating takbuhan. And mind you guys, napakaliit lang talaga ng kanilang patong or interest or service fee. So you can actually grow your credit limit up to 25,000 pesos. Pero wag mo asahan na makaka-jutang ka ng ganung kalaki. Syempre, kapag starter ka pa lang, bagong jutangera ka pa lang ng Tala, ang expect mo siguro mga 8,000 pa lang yan or 1,000, 2,000 hanggang sa lumalaki at lumalaki. As long as you know how to handle and of course, make your payments on time. Yun lang naman talaga ang napaka-importante dito. Huwag kang ma-delay. Sobrang trusted itong si Tala. Safe pa siya, tita. When it comes to data privacy, huwag kayong mag-alala because they are compliant talaga. Napaka-seryoso nila when it comes to data privacy. Of course, wala siyang hidden fees, tita. You can get up to 25,000 pesos credit limit. And recently, nakipag-tie up na sila, nakipag-collab na sila or partnered na with Maya. O, diba? O, tamang segue. Ang top 1 natin na legit loan apps I see Maya. As you all know, isa akong talagang user na matagal na ng Maya. Okay, so matagal ko nang sinishare sa inyo ito na subok ko na ang Maya. So may Maya credit ako ngayon, existing na talagang inaalagaan ko. Si Maya Credit, I have 10,000 credit limit with Maya Bank, with Maya Credit. Ang masasabi ko lang downside nito, itong si Maya Credit, parang ang tagal niya mag-increase ng credit limit. So, 'di ba, knowing na up to 18,000 or pinalaki na nga, pinalaki na yung credit limit ng Maya Credit, naging up to 30,000 pesos na siya. So, dati 18,000 pesos lang yung maximum na credit limit. Pero ngayon up to 30,000 na nga, borrow up to 30,000 pesos. No documents needed. Pay up to 30 days. So, ang kagandahan nito, tita, yung Maya Credit kasi, hindi siya yung, kumbaga, 7 days, 14 days, hindi gaya ng mga Ola. Kasi nga, legit ito, si Maya Bank. Alam niyo naman, under siya ni Maya Bank and regulated siya ni BSP. So, para siyang revolving credit line. So, revolving credit line talaga siya, wherein you can pay up to 30 days. Laking tulong din si Maya Credit sa akin kasi every time na nagkukulang ako ng handbells or pondo, ito yung nilalapitan ko, si Maya Credit. So, ang ginagawa ko is, ino-convert ko siya as cash loan. O, tita. Aside from you using it via QR code, di ba? Kapag pupunta ka, mag-grocery ka, you can use Maya Credit kasi to pay your goods, di ba? By scanning the QR code. And then you can also use it for online purchases kasi naka-tie up na siya with QRPH. So, hindi ka na mahihirapan na talagang mag-scan. Ginagamit ko,
Actually, one good example, yung paggamit ko ng Maya Credit sa aking Pag-ibig housing loan, tita. Oo. So, online kasi, di ba nakakapagbayad na tayo online sa Pag-ibig housing loan using the QR. So, meron dong payment method, pipiliin mo si Maya to pay your Pag-ibig housing loan. Tapos, i-scan mo na lang na ganun. Napakadali na lang. Tapos, ipipick up na niya ng mabilis. And you can process the payment to be deducted na sa Maya Credit mismo, tita. So, napakabilis lang. Kadalasang question sa mga previous video natin sa Maya Credit, how much will I pay on my next due date up to 30 days after I use my credit? So say for example, ang total credit limit mo is 10,000. Ito din yung nagamit mo na. Kunwari nasagad mo 10,000. Service fee niya is 399 pesos. So ang service fee kasi, tita, is pwedeng bumaba or as low as 3.99% service fee. Pero yung sa akin, 8.49% ang aking service fee. So, malaki siya. Depende siguro yan sa inyo. Depende kasi magkakaiba naman tayo ng service fee. But assuming 3.99% kasi I think that's the lowest na service fee na pwedeng i-offer sa inyo ni Maya Credit. Depende kung gaano kaganda ang inyong credit score or credit history kasi nga nagdedepende yan sa credit score natin. So kung maganda, excellent, good, very good ang inyong credit score, tita, na makita ni Maya Bank, syempre mas mababa ang ibibigay niyo sa yung interest or service fee. Hindi niyo ba alam yon? Diba? At kapag lagapak naman, poor ang inyong credit, mataas talaga ang service fee na pwedeng i-offer sa inyo ng isang bangko. Tapos may documentary stamp tax din siya. Okay, so ang total amount na babayaran mo in this example is 10,405 pesos and 16 cents. So Maya credit service fee and credit limit are subject to evaluation and may vary per user. Computation assumes a service fee of 3.99%. And monthly billing end date is set by user upon Maya credit account application. So when you apply for the Maya credit, you have the chance, tita, na iset kung kailan yung magiging billing date mo. So sa akin kasi, tinaon ko siya na every 15th or 30th because yun naman talaga yung closest na sa sahod ako. Para hindi ako ma-delay, dita. Isang tip din yon. So kapag magsiset kayo ng billing date, kwentahin ninyo, te. From the day na mag-a-apply kayo, kwentahin nyo kung kailan papatak yung due date. Dun sa pinakamalapit na payment date ninyo, mga ganun. So never pa ako na-delay kay Maya Credit kasi ngayon naalagaan ko siya. I'm treating Maya Credit as my credit builder na rin para umangat-angat yung credit score ko. And never pa naman ako nagka-problema kay Maya Credit, in fairness ha. Mostly ang gamit ko nito is cash loan. Kino-convert ko yung credit limit ko into cash. Aside from Maya Credit, ang Maya Bank, meron din silang personal loan. Wherein mas mataas talaga ang pwede mo majutang dito and they have as low as 0.77% monthly add-on rate. Okay, tapos mahaba ang kanilang terms or installment terms which is up to 24 month. At pwede ka makajutang dito sa personal loan nila up to 250,000 pesos. Pero sadly, hindi pa ako ina-approve ng Maya Bank ng personal loan. Pero pag magkaroon ng chance na ma-offeran ulit ako, then I will try Maya personal loan. That's it mga Mima. I hope you learned something about legit loan apps na talagang subok na subok ko na at gamit na gamit ko talaga itong tatlong to. So napaka-importante talaga, tita, na maging responsable tayong jutangera. Pay on time. Huwag tayo madidelay para hindi tayo magkaroon din ng problema in the future. Okay, maraming salamat sa pagtutok na namang Itechiwa. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the notification bell and hit the subscribe button for more videos, mga Mima. And of course, follow me on TikTok and Facebook page na Team Marcos. Be a responsible jutangera! Bye! La 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 la. Kakaloka.